Nakaretrieve pa ng maraming sako na naglalaman ng mga buto ng tao ang technical divers ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake sa Laurel, Batangas sa kanilang papatuloy na search operation sa mga missing sabongeros na umano'y pinaslang ng mga pulis. Scalawags, kahapon ng umaga nang mag-deploy ang Coast Guards ng kanilang team sa dalawang magkahiwalay na dive points na nasa 52 hanggang sa 72 feet na layo sa shoreline sa barangay Balakilong, Laurel. Wala pang opisyal na pahayag ang mga otoridad hinggil sa mga na-recover na mga sakong may laman ng buto. Nagsimula ang paghahanap sa mga nawawalang sabongero noong Huwebes at una nang may nahanap na mga sakong may laman din ng mga buto ng tao. Inihayag ng Department of Justice o DOJ na kinakailangan pa munang isailalim sa pagsusuri o forensic examination ang na-recover na sakong naglalaman ng umano'y buto ng tao. Ito'y kasunod ng sinagawang initial technical site assessment sa Taal Lakes ng Kagawaran katuwang ang Philippine National Police at Philippine Coast Guard. Ayon sa Kagawaran, alinsunod ito sa susunod na hakbang na kanilang sinusundan. Una rito ang formal na sa sertipikasyon makakapagsabi na totoong mga buto ng tao ang natagpuan. Sabi nila, manggagaling ito sa PNP Cybercrime Investigation and Detection Group o ng National Bureau of Investigation. Kinakailangan din nilang magsagawa ng DNA testing upang matukoy kung may kaugnayan o tutugma ito sa mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Nagpalabas naman ang kautusan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR para sa agarang pagtanggal ng lahat ng billboard at outdoor ads na mga kinalaman sa sugal bilang bahagi ng hakbang para protektahan ang mga kabataan at iba pang sektor laban sa adiksyon sa sugal. Binigyan ng 15 days na palugit ng mga lisensyadong gambling operators at suppliers upang alisin ang mga ads sa tren, sa bus, sa jeep, taxi at iba pang pampublikong lugar. Dapat din anyang magsumite ng inventory sa mga ad kabilang na ang sukat, materyales, lokasyon, petsa ng expiration ng kontrata at permit mula sa Ad Standards Council. Nagbabala rin ang PAGCOR sa mga stakeholders laban sa mga maglalagay ng bagong gambling ads at iginiit na may kakaulang parusa ito para sa mga lalabag. Inaasahang muling tataas ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo matapos ang 2 linggong rollback ayon sa pagtaya ng kumpanya ng langis. Base sa kumpanya ng langis, maaaring tumaas ng 1 peso and 30 centavo hanggang sa 1 peso and 50 centavo kada litro ng diesel at 60 centavo naman hanggang sa 80 kada litro ang gasolina. Ito ay bunsod ng pagtaas ng demand sa pandaigdigang merkado at epektos ng desisyon ng OPEC na dagdagan ng supply ng langis. Kabilang din sa mga bumababang produksyon sa Amerika, kaguluhan sa Red Sea at pangambang dulot ng bagong taripa ng Amerika. Kinilala ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema noong July 8 na pagsamahin ng 2 kaso na may kaugnayan sa impeachment case laban kay Vice President Duterte. Sa nasabing resolusyon, inatasan ng kataas-taasang hukuman ang mga respondent na magsumite ng kinakailangang dokumento o paliwanag kasunod ng hiling para sa karagdagang impormasyon kaugnay sa impeachment proceedings. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, katulad ito ng naunang hakbang sa Senado noong June 10 kung saan pinasuri rin ang proseso ng pagpapatibay ng mga impeachment articles. Maghahanda naman anya ang Senado ng kanilang tugon, ngunit pagbibigyan diin niya na karamihan sa hinihinging impormasyon ay may kinalaman sa proseso ng Kamara. Sa huli, nanindigan ng Senado na patuloy nilang igagalang ang proseso ng hudikatura at ang sub-judice rule at patuloy sila anyang iiwas sa pagbibigay ng anumang karagdagang pahayag sa publiko.